Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3141 hanggang Kabanata 3150. Kabanata 3141. Ang itim sa leeg ni kalbong lalaki ay nagiging mas mapula. Para bang may dugo na tumatagas dito. Isa itong nakakatakot at madugong tanawin. Mukha itong humihigpit at parang puputulan ang kanyang leeg. Kahit pinagsama na ni kalbong lalaki ang sarili niya sa Repel Evil Rhino, parang wala itong epekto. Hindi nito mapigilan ang pagtagas ng dugo. Talaga bang kapangyarihan ito ng isang God Spirit? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Ang Repel Evil Rhino ay may kakayahang magtaboy ng kasamaan. Kaya nitong bawasan ang bisa ng masamang enerhiya. Hindi kayang gawin iyon ng mga ordinaryong gene race. Kung ito ay kapangyarihan ng isang God Spirit, maaari itong gumana. Ang Repel Evil Rhino ay kayang magtaboy ng kasamaan, pero hindi ng mga Diyos. Sa buong paglalakbay nila, marami na silang nahukay na landfalls ngunit wala silang nakita kahit isang God Spirit. Wala rin silang nadiskubreng God Temple. Ang balat sa leeg ni kalbong lalaki ay lalo pang humihigpit. Mukhang hindi na ito magtatagal. Sa susunod na sandali, parang mapuputol na ang kanyang ulo. Ang dugo ay nagkulay sa kanyang leeg at mga kamay ng pula. Halatang naghihirap siya. Gumamit si Lee Bingyu ng ilang gene combination skills, pero wala ring epekto sa breakhead wire. Napakunot ang noo ni Hansen. Tinawag niya ang Blood Ghost Spirit at pinagsama ito sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa leeg ni kalbong lalaki at pinadaloy ang kapangyarihan ng Ghost Blood Spirit papasok sa breakhead wire upang subukang pigilan ang epekto nito. Ngunit walang nangyari. Hindi nagawang pigilan ng kapangyarihan ng Blood Ghost Spirit ang pagbaon ng breakhead wire sa lalamunan ni kalbong lalaki. Kasabay nito, nagsimulang dumyugo ang breakhead wire sa leeg ni Lee Bingyu. Naging mapatla ang kanyang mukha. Agad siyang tumawag ng ilang gene race upang supulan ang nakakatakot na puwersang gustong pugutan siya, ngunit wala ring gumana. Matandahan, hindi na ako tatagal. Kung mabubuhay ka, pumunta ka sa Bambo City at sabihin mo sa tatay ko na magiging anak pa rin niya ako sa susunod na buhay. Sabihin mo rin sa kanya na maghanap ng babae at gumawa ng isa pang anak para maipanganak akong muli sa kanya. Hawak-hawak ni kalbong lalaki ang kanyang leeg. Labis ang sakit habang sinasabi iyon. Para siyang binibigti at hindi makahinga. Habang narito ako, walang makakakuha ng buhay mo. Nagningning ang mga mata ni Hansen ng maladyos na liwanag. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra sa leeg ni kalbong lalaki. Nakapagtataka nang damaykit ang kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra, parang pambura ito na nag-alis ng ilan sa mga itim na guhit sa leeg ni kalbong lalaki. Nakita ni Hansen na gumagana ito, kaya inikat niya ang buong paligid ng itim na guhit hanggang tuluyang mabura ang breakhead wire sa leeg ni kalbong lalaki. Wala nang bakas na naiwan. Naisip ni Hansen na kung hindi gagana ang Zuan Yellow Sutra, babaliin niya ang mga batas ng mundo upang malaman kung sino ang gumagawa nito sa kanila. Dahil gumana naman ang Zuan Yellow Sutra, hindi na niya kailangang magpakahirap pa. Nang mawala ang itim na guhit sa leeg ni kalbong lalaki, nakahinga siya ng maluwag. Para siyang isang taong muntik ng mabitay pero nakaligtas. Umupo siya sa lupa at humihingal. Ang breakhead wire sa leeg ni Lee Bingyu ay dumyugo. Ginamit niya ang ilang lihim na kasanayan ng Wu Wei Dao Palace upang subukang alisin ito pero walang gumana. Ang breakhead wire ay parang walang siwang na talam. Humihigpit ito sa kanyang leeg. Ang dugo sa kanyang maputing leeg ay lalong dumami. Ramdam niya ang hirap sa paghinga. Tumakbo si Hansen papunta sa kanya at ipinatong ang kamay sa leeg nito. Agad na gamaan ang pakiramdam ni Lee Bingyu. Dumausdas ang mga kamay ni Hansen sa paligid ng leeg nito hanggang sa tuluyang makalaya si Lee Bingyu. Hindi siya gaanong nahirapan tulad ni kalbong lalaki, pero ramdam pa rin niya ang takot na parang muntik na siyang mamatay. Tinitigan niya si Hansen. Isang kapangyarihang hindi kaya ng mga kasanayan ng Wu Wei Dao Palace ay madali lamang na binura ni Hansen. Nakakatakot ang kapangyarihan niya. Matagal nang magkasama sina Lee Bingyu at Hansen, at lagi niyang iniisip na misteryoso ang taong ito. Hindi niya kailanman nagawang ituring o isipin si Hansen bilang isang ordinaryong tao. Ang itim na guhit sa leeg ni Bauer ay hindi gumalaw, pero binura pa rin iyon ni Hansen.
Tanging sa kanyang leeg na lang niya pinanatili ang itim na guhit. Alam niyang ang breakhead wire ay isang marka. Hindi ito ang mismong pinagmumulan ng puwersa, kundi ginagamit lang ito bilang daluyan ng nakakatakot na puwersang gustong pumugot. Iniwan niya ito sa kanyang leeg upang subukang matunten kung saan nanggagaling ang puwersang iyon. Maya-maya, naramdaman ni Hansen na parang humihigpit ang kanyang leeg. Parang may manipis at matibay na kawad na pumupulupot dito hanggang sa halos maputol na ang kanyang ulo. Hinawakan ni Hansen ang kanyang leeg pero wala siyang nakapa. Ramdam lang niya na humihigpit ang balat sa lugar kung saan naroon ang breakhead wire. Matandahan, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo burahin ang breakhead wire sa leeg mo? Tanong ni kalbong lalaki. Kung sino man siya, kapag sinubukan niya akong saktan, paparusahan ko siya, malamig na sabi ni Hansen. Ayaw niyang burahin ang breakhead wire. Naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan ang breakhead wire, ngunit dahil sa antas ng lakas ni Hansen, hindi ito nakagawa ng anumang pinsala sa kanya. Kahit patuloy na tumitindi ang puwersa, hindi ito umabot sa puntong nagdugo ang kanyang leeg. Ang itim na guhit ay bahagya lang humigpit parang di nakikitang kawad na pumupulupot sa kanya. Lumipas ang oras, patuloy na nilalabanan ni Hansen ang breakhead wire. Nai-stress si kalbong lalaki habang pinapanood siya, ngunit hindi pa rin dumudugo ang leeg ni Hansen. Samantala, nagsimulang umalimbakay ang tubig sa ilog. Lalo itong gumalaw. Sa huli, isang higanting alon ang bumangon sa malawak na ilog mas malakas pa sa mga alon sa dagat. Nangilabot sina Lee Bingyu at kalbong lalaki habang nakatingin sa ilog. Naramdaman nila ang nakakatakot na presensya na kumakalat dito, parang may bagay na gustong lumitaw. Voila! Mula sa tubig ay lumabas ang isang berdeng batong tisa. Ipinakita nito ang likod na bahagi, isang bubong na gawa sa berdeng tisa. Isang sirang templo ang lumitaw sa ilog. Tumingin si kalbong lalaki sa lumang pintuan ng templo. Nakita niya ang karatula at sumigaw. Breakhead God Temple, totoo nga. Breakhead God Temple ito. Ito ang templong pumatay kay Ginoong Tian at lahat ng estudyante niya noon. Narito na ito. Ang templo ng Diyos ay napakaluma at wasak. Kung ordinaryong tao ang makakakita, iisipin nilang isa lang itong sirang gusali. Ngunit gamit ang Peacock King Eyes ni Hansen, nakita niyang may mga kulay ube itim na apoy na bumabalot dito. Para itong nababalutan ng demonyong kapangyarihan. Malinaw na naramdaman ni Hansen na may nakakatakot na nilalang sa loob ng God Temple na nakatingin sa kanya, ngunit kakaiba ang presensya nito. Hindi matukoy ni Hansen kung ito ba ay isang God Spirit o Jin Race. Nang tuluyang lumitaw sa tubig ang templo, nakita na nila kung ano ang nasa loob nito. Kalahati ng lumang pintuan ay sarado at kalahati ay bukas. Sumilip si Hansen sa loob ng God Temple at nakita niya ang isang God Altar. Walang estatwa ng Diyos sa templo. Sa halip, mayroong madugong gilatin sa gitna. Kabanata 3142. Ang gilatin ay isang kasangkapang ginagamit sa pagbitay ng mga may hatol na kamatayan. Noong sinaunang panahon, ilang bansa ang gumagamit ng gilatin bilang legal na paraan ng pagpatay. Isang sikat na reyna pa nga ang minsang dinala sa gilatin matapos hatyulang mamatay. Ang gilatin ay kahawig ng isang balangkas ng pinto. May platform ito sa ibaba at may talem sa itaas na parang pintuang bakal. Kapag itinaas ang talem sa pinakamataas na punto, inilalagay ang ulo ng preso sa platform sa ibaba. Pagkatapos, pinuputol ang lubid na humahawak dito. Ang mabigat na talem ay babagsak, at gaano man kalakas ang leeg ng tao, siguradong mapuputol ito. 12 talampakan ang taas ng gilatin. Ang balangkas nito ay gawa sa lumang kahoy na parang tansong kulay. Ang platform at talem ay gawa sa itim na metal. Ang buong balangkas ay tila puno ng dugo. Walang nakakaalam kung gaano karaming dugo na ang tumulo o kung ilang ulo na ang nahulog sa ilalim ng nakakatakot na makinang iyon. Ang buong gilatin ay pan ng demonyong presensya. Para bang libo-libong kaluluwang galit ang naruroon at umiiyak sa sakit. Bago pa man sila makalapit sa templo ng Diyos, naramdaman na nila ang tila mga demonyong humihila sa kanila papalapit sa gilatin. Sinuri ni Hansen ang gilatin. Napansin niyang naglalakad si kalbong lalaki diretso papunta sa loob ng templo ng Diyos. Para siyang manikang walang kaluluwa. Pati ang lakad niya ay parang makina. Kalbong lalaki, sigaw ni Hansen. Nagising ang kalbong lalaki na malapit sa ilog. Napagtanto niyang nasa gitna siya ng tubig hanggang binti ang lalim. Sa gulat, dali-dali siyang umatras. Napakasama ng bagay na to, sabi ni kalbong lalaki na nanginginig. Nang tumingin ako sa gilatin, parang gusto kong ilagay ang ulo ko roon. Nililito ako nito. Ayos lang. Titingnan ko kung ano talaga ito.
Pagkasabi noon ni Hansen, naglakad siya papunta sa templo ng Diyos. Ramdam niya na kakaiba ang templo at ang guillotine. Hindi ito tulad ng mga karaniwang God Spirit. Marami ng templo ng Diyos na napasukan si Hansen at maraming God Spirit na nakasalamuha, pero sina Evil Lotus God, Chin Jun, o kahit ang nilalang sa Geno Hall, ay nagbigay kay Hansen ng pakiramdam ng mga nilalang na may hangganan at batas. Gaano man sila kalakas, may ayos at kaayusan ang kanilang mga ginagawa. Ngunit itong Breakhead God, ramdam ni Hansen na napakasama, napakaangas, at lubos na kasamaan ang bumabalot dito. Hindi ito tulad ng karaniwang God Spirit. Nakaupo si Bauer sa balikat ni Hansen, hawak ang maliit na lumilipad na isda. Malungkot ang mukha ng bata. Pagpasok ni Hansen sa lumang templo, nakita niya ang isang bagay sa likod ng entabladong putula ng ulo. Ang talim na nakakabit sa guillotine ay may lubid sa likuran. Ngunit ang lubid na iyon ay hindi nakatali sa anumang bagay, para bang may kamay na humahawak dito. Ang kamay ay hindi sa tao. Pag-aari ito ng isang manika. Isang lumang manika na mukhang babaeng nakasuot ng marangel na damit at may korona sa ulo. Dahil sobrang luma na ito, halos nawala na ang kulay. Nabahiran ito ng dugo at putik kaya nagmukhang marumi at kakaiba. Pinagmasdan ni Hansen ang manika. Ang mga matang dati nakapikit ay biglang nagbukas. Ang mga mata nito ay pula na parang dugo at tumitig ito kay Hansen. Ang bibig na maaaring gumalaw ay biglang tumawa ng nakakatindig balahibong tawa. Dumating ka na rin. Matagal kitang hinintay, sabi ng tinig na parang mula sa kailaliman ng impyerno. Ang boses ay nakakapangilo sa ngipin ng sinumang makarinig. Kilala mo ba ako? Tanong ni Hansen sa kahoy na manika. Alam niyang kung totoong God Spirit ito, dapat ay kilala siya. Ngunit kakaiba ang templong ito. Pinag-iisipan ni Hansen kung tunay ba itong templo ng Diyos. Siyempre kilala kita. Matagal na kitang hinihintay, 1,000,000 taon na. Dumating ka rin sa wakas. Halika, halika sa akin, maging Diyos tulad ko magpakailanman, huwag na tayong maghiwalay kailanman. Tumaas ang boses ng manika kasabay ng matinis na halakhak. Habang tumatawa pa ito, gumalaw ang katawan ng manika. Hinailan nito ang isang itim na lubid na basang-basa sa dugo. Umangat ang talam ng guillotine. Pag-angat ng talam, sumabog ang mga kulay ube at itim na apoy mula sa guillotine. Para bang libo-libong demonyong kaluluwa ang sabay-sabay na sumisigaw at nagwawala. Nababalutan ng itim at ube na apoy ang buong Breakhead God Temple. Habang lalo pang tumataas ang talam, lalong nag-aalab ang mga apoy. Kasabay nito, parang dagsa ng mga demonyong espiritu ang lumipad at umatake kay Hansen. Langit na puno ng lumilipad na balahibo. Nagningning ng gintong liwanag ang katawan ni Hansen. Nabuo ang gintong bilog mula sa mga balahibo ng peacock. Ang mga ito'y sumugod na parang unos ng mga palaso papunta sa mga demonyong espiritu. Ngunit sa gulat ni Hansen, napansin niyang hindi nasasaktan ang mga demonyo. Tumagos lang sa mga ito ang mga gintong balahibo. Tumama ang mga ito sa pedestal at naging liwanag, ngunit hindi man lang gumalaw ang guillotine. Walang saysay. Ako ay Diyos. Gaano man kalakas ang mga ordinaryong nilalang, hindi nila kayang lumaban sa isang Diyos. Ang mga tao ay isa lamang katawa-tawang biro. Sumunod ka sa akin, at makakamtan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Magiging immortal ka tulad ko. Makikita mo ang mundo mula sa itaas. Ang tinig ng manika ay baliw at umuugong sa buong templo. Kasabay nito ang kalansing ng mabigat na talim na tila kumikiske sa metal, nagbibigay ng mas nakakatakot na pakiramdam sa loob ng templo. Nakakunot ang noo ni Hansen. Ang kapangyarihan ng gintong pakpak ng Peacock King ay tila walang epekto sa guillotine. Ngunit dahil dito, napatunayan niyang hindi gawa ng tao ang templong ito. Tunay itong God Temple. At kung ganoon, ang guillotine at manika ay mga tunay na God Spirit. Noong nasa Geno Universe pa siya, madalas niyang makita ang ganitong bagay. Ang kapangyarihan ng mga ordinaryong nilalang ay walang epekto sa mga Diyos. Upang saktan ng isang Diyos, kinakailangan ng espesyal na kapangyarihan. Kung hindi dahil kina Chinshu o World King God na bumasag sa harang ng espasyo at inilantad ang Geno Hall, kakaunti lamang ang makakasakit sa isang God Spirit. Ganoon din sa Universe of Kingdoms. Kahit ang isang God-class mutant Goldwing Peacock King ay walang kakayahang saktan ng guillotine at ang manika. Hindi sigurado si Hansen kung anong kapangyarihan ang kailangan upang masugitan ang mga ito. Habang nag-iisip siya, bumagsak sa kanya ang mga kulay ube at itim na apoy. Parang hinahatak siya ng napakaraming demonyo. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Napilitan siyang lumakad papunta sa guillotine. Halika rito, alisin mo ang ulo mo, ay lapag mo ito at maging Diyos kasama ko.
Maging nilalang na lumampas sa pagiging mortal. Sumama ka sa akin at maging immortal. Patuloy sa paghila ng lubad ang manika habang tumatawa at sumisigaw. Ginamit ni Hansen ang Zuan Yellow Sutra upang labanan ang mga demonyo. Bagaman agad niyang napuksa ang ilan, mas marami pang dumating. Para silang walang katapusan. Pati sina kalbong lalaki at Li Bingyun na nasa malayo ay naapektuhan. Nakayanin pa ni Li Bingyun na lumaban ng kaunti, ngunit si kalbong lalaki ay tuluyan ng nawala ng malay at naglakad diretso papunta sa lumang templo. Handa na sanang baliin ni Hansen ang mga batas ng mundo upang sirain ang guillotine, ngunit bigla niyang nakita ang maliit na lumilipad na isda sa mga bisig ni Bauer, sumisirit ito ng puting apoy. Kabanata 3143. Nang madampi ng puting apoy ang itim at lilang masasamang espiritu, para itong binuhusan ng gasolina. Ang buong templo ng Diyos ay nagliyab sa apoy. Ang kapangyarihang kumokontrol kina Hansen at Bald Guy ay naglaho. Nakuha nilang muli ang kontrol sa kanilang mga katawan. Nang makita ni Bald Guy ang maliit na lumilipad na isda na naglalabas ng apoy upang labanan ang guillotine, nanlaki ang kanyang bibig sa pagkagulat. Hindi niya ito maisara. Ang nakakatakot na apoy ay nakikipaglaban sa isang Diyos at hindi man lang nagpapakita ng kahinaan. Ang buong templo ng Diyos ay nababalot ng apoy. Tanging ang altar ng Diyos, kung saan naroon ang guillotine, ang hindi nasusunog. Naglabas ng itim at lilang apoy at masasamang espiritu ang guillotine. Pinipigilan naman ng lumilipad na isda ang mga apoy na lumalabas dito. Naalala ni Bald Guy ang mga pagkakataong pinag-usapan niya ang tungkol sa pagbalat ng lumilipad na isda at iba pang sinabi niya noon. Ngayon ay nakaramdam siya ng matinding ginhawa at pasasalamat na hindi niya itinuloy iyon. Napamulagat si Li Bingyu. Alam na niyang kakaiba ang maliit na lumilipad na isda. Alam niyang hindi ito mababang uri ng Jin race, ngunit hindi niya inaasahang ganoon ito kalakas. Epektibo nitong nilalabanan ang kapangyarihan ng isang Diyos. Ang isang Jin race na may ganoong lakas ay may isang posibilidad lamang, nakasipsip na ito ng God Spirit Blood Pulse. Ibig sabihin, isa na itong God Spirit Jin race. Nagulat din si Hansen. Mukhang ang mga Jin race na nakasipsip ng God Spirit Blood Pulse ay kayang lumaban sa mga Diyos. Sa hinaharap, kailangan lang niyang gamitin ang Cast God Court upang mapaunlad ang isang God Spirit Jin race. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang labagin ang mga batas ng mundo para lumaban sa mga Diyos. Ngayon, umaasa si Hansen na mas mapabilis ang pag-evolve ng Blood Dragon upang masipsip nito ang God Dragon Blood Pulse. Hindi niya alam kung gaano kalakas ito pagkatapos. Paano posibleng ang isang napakalakas na God Spirit Jin race ay sumusunod sa isang tao? Gulat na tanong ng manikang babae habang nakatingin sa lumilipad na isda. Nagulat din si Hansen. Tiningnan ni Hansen ang manika at malamig na sinabi, "Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung saan ka nanggaling?" Hindi ito ordinaryong Diyos. Tila nag-iba ang ekspresyon ng manika at nagsimulang tumawa. Mas maaga ka pang nagmamalaki. Malakas nga ang iyong God Spirit Jin race, ngunit kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang bihirang uri na nakasipsip ng Annihilation God Spirit Blood Pulse. Isa ito sa pinakamalakas sa universo, pero sayang. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Ano ang sayang? Tanong niya. Sumagot ang manika, sayang sapagkat wala itong templo ng Diyos bilang suporta. Isa lang itong ligaw na Diyos sa ibabaw ng mesa. Hinailan nito ang lubad, itinaas ang mabigat na talang, at tumuwid ang kordon. Biglang naglabas ng napakalakas na lilang itim na apoy ang buong guillotine. Para itong sumabog na bulkan, nakipaglaban sa puting apoy ng lumilipad na isda. Sa susunod na sandali, binitiwan ng manika ang lubad. Bumagsak ang mabigat na talim ng buong lakas. Boom! Sumabog ang guillotine. Parang bumukas ang pinto ng impyerno. Lumitaw ang di mabilang na masasamang espiritu. Nakakatakot ito. Sinusunog ng lilang itim na apoy ang lahat. Nasa harap ni Hansen ang maliit na lumilipad na isda. Namaga ang katawan nito na parang bilog na bola habang naglalabas ng puting apoy laban sa nakakatakot na kapangyarihan ng guillotine. Damyugo ang bibig ng lumilipad na isda. Nasugatan ito at bumagsak. Pinulot ito ni Bauer, at ang mga mata niya ay nagningning sa galit, isang bihirang ekspresyon mula sa kanya. Tumawa ang manika na parang nababaliw. Sabi ko na nga ba, gaano man ito kalakas, isa lang itong ligaw na Diyos sa ibabaw ng mesa. Kumpara sa isang tunay na Diyos tulad ko, walang silbi ang lakas nito. Habang tumatawa ito, muling bumuo ng sarili ang sumabog na guillotine sa altar ng Diyos. Kamukha ito ng dati, at ang kapangyarihan ay hindi nagbago.
Ang kapangyarihan ng guillotine ay kasing lakas ng lumilipad na isda, marahil mas mahina pa, pero dahil protektado ito ng templo ng Diyos, kaya nitong muling buuin ang sarili. Patuloy nitong sinusunog ang maliit na lumilipad na isda. Kahit sumabog ito ng 100 beses, muling nabubuhay. Ngunit ang maliit na isda ay walang ganoong kakayahan. Matindi ang galit ni Hansen. Malamig niyang sinabi, ginagamit mo ang kapangyarihang ibinigay ng templo ng Diyos sa iyo. At ano ngayon? Iyan ang kapangyarihan ng Diyos. Iyan ang nagpapakita ng pagkakaiba ng Diyos at ng karaniwang nilalang, tugon ng manika habang muling hinihila ang lubad. Habang itinataas ang talam, tumingin ito ng may kasakiman sa maliit na lumilipad na isda. Isa itong God Spirit Gene Race. Kapag nasipsip ko ito, maaabot ko ang antas ng reboot class. Ibinigay sa akin ng Diyos ang pagkakataong ito ngayon. Biglang sumigaw si Lee Bing-yu, Hansen, umurong ka. Alam ko kung ano yan. Hindi iyan Diyos, kasapi iyan ng God Chaos Party. Mas malakas ang tawa ng manika. Hindi ko akalaing may mga tao pang nakakaalala sa God Chaos Party. Nakakatuwa ito. Ano ang God Chaos Party? Tanong ni Hansen na may kunot noong ekspresyon. Nanginginig ang tinig ni Lee Bing-yu. Isa itong organisasyon ng mga espesyal na nilalang. Sa God Chaos Party, bawat nilalang ay kayang lumaban sa mga Diyos. Hindi sila mga Diyos, pero mayroon silang kapangyarihang kayang katakutin ng mga Diyos. Noong sinaunang panahon, kilala sa buong universo ang God Chaos Party, pinabagsak nila ang napakaraming Diyos. Halos masira nila ang buong universo. Tumawa ng kakaiba ang manika at pinutol ang paliwanag ni Lee Bing-yu. Wala kang alam. Ang mga Diyos ang tunay na kasamaan. Ang mundo ay dapat walang batas. Ang mga Diyos ang nagpataw ng batas at kontrol sa universo, isang malaking insulto sa kalikasan. Gusto lang naming ibalik sa tama ang universo. Ibig sabihin, hindi ka Diyos. Tanong ni Hansen, na ngayon naintindihan na kung bakit kakaiba ang presensya ng guillotine at ng manika. Hindi, ako ay Diyos, ngunit ako ang tunay na Diyos. Hindi katulad ng mga basurang iyon, sagot ng manika habang tumigil sa pagtawa. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Decapitation Queen, ang Diyos ng mga parusang kamatayan. Ako ang namumuno sa universo at sa mga hatol ng kamatayan. Sayang, dagdag ni Decapitation Queen. Ang maliit na lumilipad na isda ay bagay sanang maging kasapi ng God Chaos Party at maging tunay na Diyos. Pero dahil lumalaban ito sa akin, kailangan ninyong lahat mamatay. Hinailan niya ang lubad at itinaas ang talam sa pinakamataas na punto. Boom! Bumagsak ang mabigat na talam. Naglabas ng nakakatakot na lilang itim na apoy ang guillotine. Parang katapusan ng mundo habang sumisigaw ang mga masasamang espiritu. Matagal na rin mula nang pumatay ako ng Diyos, malamig na sabi ni Hansen habang nakaharap sa rumaragasang lilang itim na apoy. Hindi naging itim ang kanyang katawan, naging puti ito. Ang kanyang buhok ay humaba hanggang sakong, at ang mga mata niya ay puro puti. Kabanata 3144. Aktibo ang Super God Spirit Mode. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang biglang bumasag sa mga batas ng mundo. Naparamdam kay Hansen na isa siyang Diyos habang kumikislap siya sa puting apoy. Paano posible iyon, ang presensyang iyon, nagyelo sa pagkabigla ang mukha ni Decapitation Queen. Wala nang oras si Hansen para pakinggan ang mga walang kwentang salita nito. Kaya niyang basagin ang mga batas ng mundo, ngunit limitado lamang ang oras niya habang ginagawa iyon. Kung hindi lang ito isang napakahalagang sandali, hindi niya gagamitin ang kapangyarihang iyon. Alam niyang kung sinimulan na niyang basagin ang mga batas, kailangan niyang tapusin agad ang laban. Kung hindi, mauubos ang kanyang lakas. Kung may makasalubong siyang kalaban sa ganoong kalagayan, maaaring iyon na ang kanyang katapusan. Dumaan ang katawan ni Hansen sa nakakatakot na sumasabog na kapangyarihan ng guillotine. Wala siyang natamong pinsala. Parang ang mga lilang itim na apoy at masasamang espiritu ay walang epekto sa kanya. Biglang napunta si Hansen sa harap ng manika. Ipinatong niya ang kamay sa ulo ng manika. Pang! Pinalo ni Hansen ang ulo ng manika. Ang ulo ay naging alikabok kasabay ng buong katawan nito. Ang kapangyarihan ng kanyang Super God Spirit Mode ay labis na malakas. Kahit isang Annihilation God Spirit ay walang pag-asang makaligtas sa galit nito. Ganap itong nabura. Nasaksihan ni Lee Bing-yu at Bald Guy ang sumabog na guillotine na humalo sa liwanag ni Hansen. Hindi niya pinansin ang nakakatakot na mga kapangyarihang humamon sa kanya at sinampal ang manika na siyang sumire rito. Bagaman mataas ang pagtingin ni Lee Bing-yu kay Hansen, hindi niya inasahan na kayang patayin ni Hansen ang isang kasapi ng God Chaos Party.
Bagaman hindi Diyos ang mga miyembro ng God Chaos Party, mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga Diyos. Taglay nila ang kapangyarihan ng mga Diyos at parang mga Diyos din na kayang mabuhay muli ng walang hanggan. Ngunit hindi tulad ng mga Diyos, hindi sila sumusunod sa mga patakaran. Isang ganoong nakakatakot na nilalang ang winasak lamang ni Hansen gamit ang isang kamay. Gaano kaya iyon nakakatakot? Naisip ni Lee Bing-yu, mukhang mayroon siyang Annihilation God Spirit Blood Pulse. Kung wala siya noon, imposibleng mapatay niya ang Decapitation Queen. Ang winasak na Decapitation Queen at Guillotine ay hindi naglaho. Muling nagsama-sama ang mga ito sa altar ng Diyos at nabuhay ulit. Iyon ay isang malakas na kapangyarihan. Mukhang mayroon kang Annihilation God Spirit Blood Pulse. Sayang lang, kahit gaano kakalakas, hindi iyon gagana sa akin. Kakainin kita at ang maliit na lumilipad na isda na iyon para umabot ako sa pinakamataas na reboot class. Sigaw ni Decapitation Queen habang nakakatawang nakakatakot. Itinaas niya ang talim gamit ang lakas niya. Napasimangot si Hansen. Umatras siya at lumabas ng templo ng Diyos. Tumatakas ka na ba ngayon? Hindi mo ba sa tingin ay huli na? Malamig na tawa ni Decapitation Queen. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa lila na apoy. Hindi tumakbo ng malayo si Hansen. Tumayo siya sa harap ng templo ng Diyos. Tinitigan niya si Decapitation Queen at sinabing, sinong nagsabing tumatakbo ako? Kung ang templong ito ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng immortalidad, sisirain ko ang templo para matigil iyon. Para bang nakarinig ng biro si Decapitation Queen. Ang kanyang panga parang sa manika ay patuloy na nanginginig. Ha! Ha! Gusto mong sirain ang templo ng Diyos. Alam mo bang hindi nasasira ang mga templo ng Diyos? Isa itong annihilation class na templo. Kahit ang isang reboot God Spirit ay hindi kayang sirain ito. Talaga, wala nang oras si Hansen para makipag-usap pa. Sumabog ang kanyang Super God Spirit Mode. Kasabay nito, ginamit niya ang pinakamalakas na kasanayan ng Dangshan Sutra. Tinawag itong Super Spank. Sinampal ni Hansen ang gilid ng templo ng Diyos. Ang buong templo ay tila yumanig at umalog dahil doon. Nang marealize ito ni Decapitation Queen, nasa mga batong hagdan na ulit ng templo si Hansen. Hindi ba gumana? Buntong hininga ni Bald Guy. Hindi pa siya nakarinig ng sinumang nakasira ng templo ng Diyos. Napansin ni Decapitation Queen na buo pa rin ang kanyang templo. Walang pinsalang natamo ang pinto. Tumawa siya ng mas malakas. Baliw at mangmang. Hindi mo kayang, ang templo ng Diyos. Pang! Ang buong templo ng Diyos ay nabasag. Para itong pinaghiwa-hiwalay at naging liwanag. Nabasag ang mga haligi ng Diyos, gumuho ang altar, at nawasak ang gilatin. Ang buong templo ng Diyos ay natunaw. Nanginig sa takot si Decapitation Queen at sumigaw, hindi, imposible, ako ay isang immortal na Diyos, espiritu, bago pa niya matapos, naglaho na ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nawasak ang templo ng Diyos. Wala itong iniwang bakas. Ding! May narinig na tunog ng pagbasag. May isang bagay na lumitaw mula sa sirang templo ng Diyos. Hindi iyon kayang sirain ni Hansen, kaya bumagsak ito sa lawa. Pinatay ang God Spirit Gene Race, Decapitation Queen. Nakahanap ng Annihilation Class God Base. Iniabot ni Hansen ang kamay upang pulutin ang bagay na nahulog mula sa nasirang templo. Isa itong kaong gawa sa kahoy, parang Rubik's Cube, ngunit hindi ito maiikot. Mukha itong napakaluma. May kakaibang mga sinaunang simbolo dito. Sa isang bahagi ay may ukit ng guillotine at ni Decapitation Queen. Tinitigan ni Lee Bing-yu at Bald Guy si Hansen na nakatayo sa ibabaw ng lawa. Sobra silang namangha. Hindi nila maayos ang kanilang pag-iisip. Si Hansen ay nakasira lang ng templo ng Diyos. Hindi lang iyon kamangha-mangha, kundi nakakapanghilakbot din at hindi nila kayang intindihin. Sa sansinukob ng mga kaharian at sa puso ng mga tao, ang mga Diyos ay pinakamataas. Ang templo ng Diyos ang kumakatawan sa isang Diyos. Hindi pa kailanman narinig na may tao na nakasira ng isang templo ng Diyos. Kahit sa mga alamat, ang mga tao ay kaya lamang palitan ng Diyos at maging tagapangalaga ng templo sa pamamagitan ng pagiging Diyos din. Ngunit hindi kailanman narinig na nasira ang isang templo ng Diyos. Ngayon, nangyari iyon mismo sa harap nila. Nakaramdam ng ginaw si Lee Bing-yu. Ginhostile niyang gamitin si Hansen para mapalapit kay Crown Prince Qinbai at sirain ang huling dugo ng maharlikang angkan ng Qin. Ngunit ngayon, natuklasan niyang ang taong sinusundan niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa hari ng Qin Kingdom. Taglay niya ang potensyal na baguhin ang buong sansinukob. Matapos sirain ni Hansen ang templo ng Diyos, pinawi niya ang kanyang kapangyarihan. Sobrang pagod niya at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay.
Napakalaki ng ginugol na lakas sa paglabag sa mga batas ng mundo. Ngayon, hindi na kayang lumaban ni Hansen laban sa isa pang Diyos o God Spirit Gene Race. Lumipad ang mga isip ni Hansen. Biglang gumalaw ang espasyo sa paligid. Papalapit ang presensya ng isang nakakatakot na Diyos. Mapait siyang ngumiti at nagsabing, ang mabuti ay hindi dumarating. Ang masama lang. Sana hindi ito kaibigan ni Decapitation Queen. Ang nakakatakot na kapangyarihang iyon ay higit pa sa taglay ng isang Diyos. Sa kalagayan ng katawan ni Hansen, hindi na siya makakalaban gaya kanina. Medyo mabagal ang reaksyon ni Bald Guy. Hindi niya napansin ang pagbabago, ngunit si Lee Bingyo ay naramdaman na agad ito. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Boom! Boom! Yumanig ang espasyo sa paligid. Isang templo ng Diyos ang biglang bumaba mula sa langit. Nakakatakot ang aura ng templo at napakalakas ng kapangyarihan nito. Hindi ito isang ordinaryong templo ng Diyos. Malamang isa itong annihilation class na templo. Nagulat si Lee Bingyu. Nakakita na siya ng 12 annihilation class na templo ng Diyos noon, ngunit hindi pa niya nakita ito. Ibig sabihin, maaaring ito ay pagmamay-ari ng God Chaos Party. Kabanata 3145. Nang magpakita ang templo ng Diyos, medyo natakot si Hansen. Napaka-pamilyar ng templong ito. Ito ay ang God of Wealth Temple. Ginamit niya noon ang Sky God Crown upang makapasok dito. Noong napunta siya sa Universe of Kingdoms, hindi na niya nagamit ang Sky God Crown. Hindi na muling nakapasok si Hansen sa God of Wealth Temple, at wala siyang ideya kung nasaan ito. Ngayon, muli itong nagpakita, kaya't nakaramdam siya ng pagtataka. Hindi niya alam kung may bagong God Spirit na naninirahan dito o wala. Nang lumitaw ang God of Wealth Temple, naramdaman ni Hansen na umuga ang Sky God Crown. Parang tinatawag ito ng templo. Ang Sky God Crown, na dati ay walang reaksyon, ngayon ay biglang nagkaroon. Ikinatuwa ito ni Hansen, kaya lumapit siya sa God of Wealth Temple. Nagulat sina Lee Bingyo at Bald Guy. Akala nila ay nalulong na si Hansen sa pagsira ng mga templo at balak na rin niyang sirain ang God of Wealth Temple. Balot ng ulap ang paligid ng templo. Pumasok si Hansen at kusa namang nagsara ang pinto sa likod niya. Ikaw pala, sabi ni Hansen habang nakatingin sa altar ng Diyos sa gitna. Nakita niya roon ang lalaking madalas magpakilalang Diyos. Nakaupo ito sa altar, may hawak na kopo ng alak, umiinom at nakangiti sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang maganda ang kalagayan mo ngayon, sabi ni God habang ibinababa ang kopo ng alak at nakangiting tinitigan si Hansen. Ayos lang naman ako, tugon ni Hansen, alam niyang hindi lang basta pag-uusap ang dahilan ng pagkikita nilang ito. Napabuntong hininga si God. Maayos ka nga, pero ako hindi. Kasi kailangan kong linisin lagi ang mga gulo mo. Hindi mo ba naisip na nakaka-depress na ito? Pero, wala naman akong ginawang gulo, sagot ni Hansen habang itinataas ang kamay bilang pagtanggi. Kahit isang Supreme God Spirit si God, tila kalmado itong kausap ni Hansen. Hindi ito mahilig makipagtalo. Tinanong niya, sa tingin mo ba ay ayos lang ang ginagawa mo? Patuloy mong binabasag ang mga batas ng mundo. Kung ibang tao ka, matagal ka nang pinulbos ng mga God Spirit. Sa tingin mo ba ay swerte ka lang kaya walang umaatake sa'yo? Sa tingin mo ba ay natatakot sa'yo ang mga God Spirit? Tinulungan mo ba ako? Tanong ni Hansen, hindi sigurado kung ano ang iisipin. Malakas siya, pero labis siyang pinipigilan ng mga batas ng mundo. Kaya niyang harapin ang isa o dalawang annihilation God Spirit, pero kung mas marami pa, hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Sa mundong ito, napakahirap palitan ng enerhiya ang kanyang lakas. Kaya hindi siya madalas lumaban. Hindi sumagot si God. Sa halip ay tinanong niya si Hansen, alam mo ba kung bakit may mga uri ng God Spirit tulad ng Destroyed, Disaster, Annihilation, at Reboot? Alam mo ba kung bakit may 4 na klaseng ito? Hindi, tapat na sagot ni Hansen habang umiling. Kapag bumababa ang mga God Spirit, naglalabas sila ng napakalakas na kapangyarihang mapanira, sabi ni God. Mula sa mga natural at hindi natural na sakuna, maaari nilang parusahan ang sinumang lumalabag sa mga batas ng mundo. Sa ganitong paraan lamang mananatiling ligtas ang sansinukob at hindi tuluyang mawawasak. Talaga bang titigil sa pag-ikot ang sansinukob dahil lang may gustong sumire rito? Tanong ni Hansen, na naalala si Night God noon na minsang nagsabi na ang universo ay parang perpetual motion machine. Siyempre, sagot ni God. Lahat ng bagay ay may buhay, maaaring maikli o mahaba. Ganoon din ang sansinukob. Kahit maayos pa ito ngayon, darating din ang panahon na ito'y masisira.
Ang mga kagaya mo na patuloy na binabasag ang mga batas ay nagpapabilis lamang ng pagkabulok nito. Tinitigan ni God si Hansen at nagpatuloy, kung magpapatuloy ka, mapipilitin akong alisin ka. Sa ganoon, mananatiling maayos ang daloy ng universo. Mapait na ngumiti si Hansen. Hindi ko naman ginusto ito, pero hindi rin naman ako pwedeng nakahiga lang at mamatay kapag nasa panganib. Iyon ba ang gusto mong gawin ko? Iyan ang dahilan kung bakit binigay ko sa iyo ang God of Wealth Temple, seryosong sabi ni God. Sa hinaharap, maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng templong ito. Pero huwag mo nang muling basagin ang mga batas ng universo. Kapag ginawa mo ulit iyon, hindi na tayo magkaibigan at itatapon kita sa impyerno. Hindi ko kayang talunin ang mga miyembro ng God Chaos Party gamit lang ang kapangyarihan ng God of Wealth Temple, sagot ni Hansen, umaasang makakuha ng sagot. Tahimik lang si God habang nakatitig kay Hansen. Hindi siya komportable sa titig na iyon. Maya-maya, tinanong ni God, kaya mo bang maging aso at kagatin pabalik ang asong kumagat sa'yo? Kung kakagatin niya ako, hindi ako magdadalawang isip na maging aso para kagatin din siya, sagot ni Hansen. Napailing si God. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, wala akong pakialam sa iniisip mo. Basta huwag mo nang basagin ang mga batas, naiintindihan. Ibinibigay ko sa iyo ang God of Wealth Temple. Maaari mong gamitin ang templo at ang mga gene race para lumaban. Kung gagamitin mo ito ng tama, kahit ang mga miyembro ng God Chaos Party ay hindi ka kayang tapatan. At hayaan mong bigyan kita ng babala, dagdag ni God. Kapag pinatay mo ang mga miyembro ng God Chaos Party, makakakuha ka ng magagandang gantimpala. Ang kapangyarihan ng gene race ay makakatulong sa iyo ng malaki. Hindi na hinintay ni God ang sagot ni Hansen. Tinalikuran niya ito at biglang naglaho, malinaw na ayaw nang magtagal pa. Alalahanin mo, huwag mong basagin muli ang mga batas ng universo. Kung masira ang sansinukob, maaaring mabuhay ka, pero ang mga kaibigan at pamilya mo ay hindi. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni God sa loob ng God of Wealth Temple. Hoy, magagamit ko ba ang God of Wealth Temple para makabalik sa Geno Universe? Tanong ni Hansen. Walang sumagot, hindi niya alam kung umalis na si God o talagang ayaw lang nitong sumagot. Tinawag ni Hansen ng ilang ulit, ngunit walang tugon. Sa huli, sumuko siya at tinawag ang Sky God Crown. Sa pagkakataong ito, tumugon ang Sky God Crown. Lumitaw ito sa kanyang noo. Biglang nakaramdam si Hansen ng kakaibang koneksyon sa God of Wealth Temple. Naging tunay siyang God of Wealth. May mga kakaibang mensahe sa isipan ni Hansen na nagpaliwanag ng mga bagay na hindi pa niya nauunawaan noon. Siyempre, galing sa templo ng Diyos ang mga mensaheng iyon. Ang pinakatwirang mensahe ay tungkol sa mga blood pulse. Alam na ni Hansen ang mga patakaran tungkol dito, kung paano ito ibinibigay ng mga God Spirit sa mga tao. Napakahigpit ng proseso. Kung basta-basta lang nila ibibigay ito sa tao, walang kabuluhan iyon para sa kanila, at maaari pa silang mapinsala. Nakita na iyon ni Hansen. Pinilit niyang ibigay ng Feather Fairy ang God Spirit Blood Pulse kay Mr. Yang. Nakakailang iyon para sa Feather Fairy. Kung nagkamali siya, siya mismo ay maaaring mapinsala dahil sa pagbibigay ng blood pulse kay Mr. Yang. Ang pagbibigay ng blood pulse sa tao ay mabuti para sa God Spirit, ngunit kailangang gamitin ng taong iyon ang blood pulse upang lumakas. Kapag lumakas ang tao, mas malaki rin ang pakinabang ng God Spirit. Pinapalakas din nito ang Diyos. Ngunit kapag namatay ang taong may God Spirit blood pulse, nasasaktan din ang God Spirit. Kaya ang pagpili ng taong pagbibigyan ng blood pulse ay napakahalagang desisyon para sa isang God Spirit. Lalo na kung ito ay inherited God blood noble, dahil maaari itong magdulot ng pangmatagalang epekto sa kanilang kapalaran. Sa madaling sabi, kailangan nilang pumili ng mga taong may talento at potensyal kung nais nilang magbigay ng God Spirit blood pulse, upang kumita sila at hindi malugi. Kabanata 3146. Ang pagpili ng tamang tao na bibigyan ng blood pulse ay parang pamumuhunan. Nakasalalay ito sa kung may magandang paningin ang isang Diyos. Kailangan din ng pagkakaiba-iba. Kung ang isa o dalawang tao ay makapagpapaunlad ng husto sa hinaharap, maaari silang makinabang. Nakakalungkot lamang na naroon ang templo ng Diyos ng kayamanan. Kaunting tao lamang ang nakakapasok doon. Kaunti lang din ang maaaring mapili ni Hansen, kaya medyo nadismaya siya. Para sa mga tulad ng mga templo ng Diyos, kapag ito ay naitatag sa isang lugar, hindi na ito maaaring ilipat. Halimbawa, ang templo ng Diyos ni Feather Fairy. Halos walang mga tao ang pumupunta roon, ngunit kailangan pa ring manatili ni Feather Fairy sa kanyang lugar.
Hindi niya maaaring ilipat ang kanyang templo kaya kailangang magtiis siya kung nasaan man siya. Hindi alam ni Hansen kung paano nailipat ni Mr. God ang templo ng Diyos ng kayamanan doon, ngunit alam niyang hindi na niya ito kayang ilipat. May natuklasan si Hansen mula sa mga impormasyong natutunan niya. Sa isang templo ng Diyos, hindi lang iisang espiritu ang maaaring naroon. Hindi ang templo ng Diyos ang nagtatakda kung ilan ang maaaring manatiling Diyos dito, kundi ang God base ng templo. Dahil ang karaniwang templo ay may iisang God base lamang, isa lang din ang pwedeng manatiling Diyos doon. Kung may mas marami pang God bases, maaari itong tumanggap ng mas maraming Diyos. Habang mas mataas ang antas ng templo, mas marami rin itong kayang tanggapin. Ang isang destroyed na templo ay maaaring magkaroon ng isang pangunahing Diyos at dalawang sub-gods. Ang disaster na templo ay maaaring magkaroon ng isang pangunahing Diyos at apat na sub-gods. Ang annihilation na templo ay maaaring magkaroon ng isang pangunahing Diyos at 8 sub-gods. Ang bawat templo ay maaari lamang magkaroon ng isang pangunahing Diyos, ibig sabihin, kailangang sumunod ang lahat ng sub-gods sa kalooban ng pangunahing Diyos. Upang magkaroon ng mga sub-gods, kailangang makakuha ng mga God bases ang pangunahing Diyos. Kaya't kakaunti lamang sa mga templo ng Diyos ang may mga sub-gods. Kadalasan, ang mga sub-gods ay mga ligaw na Diyos. Kapag mas maraming sub-gods, mas malawak din ang kapangyarihan ng templo. Halimbawa, sa templo ng Diyos ng kayamanan ni Hansen, kung saan siya ang may akda ng kayamanan, maaari siyang kumuha ng sub-god na may kapangyarihang apoy. Sa ganoong paraan, maaari niyang idagdag ang elemento ng apoy sa templo. Ang sub-god ay maaari ring magsilbing tagapagtanggol ng templo upang hindi ito maapektuhan ng kapangyarihan ng labas. Kahit wala si Hansen sa loob, hindi niya kailangang matakot na masira ito. Sinubukan ni Hansen na ilabas ang God base ni Decapitation Queen at ilagay ito sa loob ng kanyang templo ng Diyos ng Kayamanan. Lumipad ang God base patungo sa gilid ng bulwagan at nabuo ang isang bagong altar ng Diyos sa sulok. Kasabay nito, naramdaman ni Hansen ang kakaibang kapangyarihan mula sa Sky God Crown. Lalong lumakas ang kapangyarihan nito. Naroon si Decapitation Queen at ang kanyang guillotine sa tabi ng altar. Nang lumapit si Hansen, lumuhad ito sa kanya. Ang maliit na Diyos ay bumabati sa Ginoo, sabi ni Decapitation Queen. Dahil ito ang God base, wala na siyang alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang Decapitation Queen. Wala rin siyang sariling kalooban. Tulad ng sinabi ni Han Yufei, ito ay bagong espiritu. Pareho ang anyo at kapangyarihan, ngunit ito ay isang ganap na bagong nilalang. Tiningnan ni Hansen si Decapitation Queen at sinuri ang kanyang impormasyon. Decapitation Queen, Annihilation God Spirit, Sub-God ng Templo ng Diyos ng Kayamanan. God Authority, Death Sentence. God Power, Guillotine. Inutusan ni Hansen si Decapitation Queen na imasahe ang kanyang likod. Hindi ito tumutol, para siyang alipin na handang sundin ang anumang utos. Isang bagay ang hindi nagustuhan ni Hansen, ang Templo ng Diyos ay hindi nagbibigay sa kanya ng kakayahang makabalik sa Geno Universe. Tulad ni Chinjun o Sky God, ang mga Diyos ng mga templo ay maaari lamang makapasok doon sa limitadong oras at may mahigpit na patakaran. Kahit pumasok si Hansen sa Geno Universe bilang Diyos ng Kayamanan, hindi siya maaaring manakit ng anumang nilalang at kailangan niyang panatilihin ang balanse ng mundo. Kahit magwasak siya ng bato o kahoy, paparusahan siya. Sa katunayan, kahit gustuhin ng mga Diyos na sirain ang Geno Universe, hindi nila ito magagawa. Ang kapangyarihan nila ay limitado roon. Maliban na lamang kung may nilalang na gumawa ng hiling sa kanila, sa ganitong paraan lamang sila makagagamit ng kapangyarihan. Kinumputin ni Hansen na kailangan pa niya ng 2 buwan bago siya muling makapasok sa Geno Universe, at maaari lamang siyang manatili doon ng 4 na araw. Nakunat noo si Hansen. Bakit mas maraming limitasyon ang mga Diyos sa Geno Universe kaysa sa Universe of Kingdoms? Bakit hindi tulad ng mga tao roon ng mga nilalang dito, na hindi pwedeng pagpalain o pagsamahin sa mga Diyos? Alam niyang may kahulugan ang malaking pagkakaibang ito sa 2 universo. Samantala, nagbabantay sa labas ng templo si Li Bingyu. Tinanong siya ni Bald Guy, Ghost Kill, sa tingin mo, sa God Chaos Party ba kabilang ang templong ito? Hindi ko alam, sagot ni Li Bingyu habang umiiling. Nabasa lamang niya ang tungkol sa kanila mula sa Wuwei Dao Palace. Ang mga kasapi ng God Chaos Party ay mga malalakas na ligaw na Diyos. Pinapatay nila ang mga pangunahing Diyos para makuha ang kanilang kapangyarihan at nilalabag ang mga batas ng universo, parang mga palaboy na rebelde. Noong kasagsagan ng God Chaos Party, halos mapalitan nila ang lahat ng mga Diyos sa kalangitan upang lumikha ng bagong kaharian ng Diyos.
Ngunit natalo sila at tuluyang nawala sa kasaysayan. Kung hindi dahil sa mga tala ng Wuwei Dao Palace, matagal na silang nakalimutan. Noong panahon ng kanilang kasikatan, wala pang 7 kaharian. Si Decapitation Queen ay isa sa kanilang mga miyembro. Nabasa ni Li Bingyo ang ilang pangungusap tungkol dito, ngunit kakaunti lamang kaya hindi niya gaanong naitandaan. Habang pareho silang kinakabahan, biglang bumukas ang pinto ng templo. Lumabas si Hansen na ligtas at walang gasgas. Agad na tumakbo si Bald Guy papalapit. "Old Han, ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako," sagot ni Hansen na may ngiti. Ang templong ito ay pag-aari ng isang matalik kong kaibigan. Inanyayahan lang niya akong makipag-usap, tapos na rin iyon. "Kaibigan mo ang isang Diyos?" Tanong ni Bald Guy na gulat na gulat. Akala niya'y may labanan, pero nakipagkwentuhan lang pala si Hansen sa isang Diyos. "Oo," sagot ni Hansen. "Ang pangunahing Diyos ng templong ito ay ang Diyos ng kayamanan. Kapatid ko siya. Kung gusto mong baguhin ang iyong God Spirit Blood Pulse, pumasok ka lang at bumati. Ipapangako ko sa iyo ang isang kumpletong God of Wealth Blood Pulse." Natuwa si Bald Guy at nagtanong, anong elemento ang Diyos ng kayamanan? Anong kapangyarihan ang hawak niya? "Ang Diyos ng kayamanan ay Diyos ng elemento ng kayamanan," masayang sagot ni Hansen. Mayroon siyang God Authority ng kayamanan. Kung makakakuha ka ng Blood Pulse mula sa kanya, siguradong magiging mayaman ka. Hindi madalas mamigay ng Blood Pulse ang mga Diyos, ngunit kailangan pa rin nilang gawin ito. Kailangan nila ng mga tao upang lumakas at lumaganap ang kanilang templo. Nagpasya si Hansen na bumalik upang ibigay si Feng Yinyin, ang batang henyo, sa Diyos ng kayamanan. Sigurado siyang magiging matagumpay ito at makikinabang sa templo ng Diyos ng kayamanan. Kabanata 3147. Nang marinig ni Bald Guy na ang kapangyarihan nito ay tungkol sa kayamanan, agad siyang nawala ng interes. Umiling siya ng mariin at tumanggi. Ang kanyang ama ay pinuno ng isang lungsod. Hindi man siya sobrang yaman, hindi rin siya nagkukulang sa pera. Kaya't ang kumita ng malaking halaga ay hindi niya pinapangarap. Kung ang God Spirit Blood Pulse ay may kapangyarihang pandigma o kaya'y makakatulong sa pagpapalakas ng isang Diyos, agad sana niyang tinanggap iyon. Ngunit ang Blood Pulse ng Diyos ng kayamanan ay walang silbi para sa kanya. Mayroon na siyang kumpletong Blood Pulse, kahit mababa lamang ito bilang Destroyed Class God Spirit Blood Pulse. Habang nag-uusap silang tatlo, ang templo ng Diyos ng kayamanan, na nakalutang sa ibabaw ng ilog, ay unti-unting lumubog sa tubig, eksaktong lugar kung saan dating naroon ang Breakhead God Temple. "Putya, hindi naman ako Diyos ng ilog ah. Bakit ka lumubog sa tubig? Walang nakatira sa planetang ito. Kung nasa ilalim ka ng ilog, sino pang pupunta at magdarazzle sa loob?" Sabi ni Hansen na medyo nadismaya. Ngunit hindi niya kayang ilipat ang templo ng Diyos. Noon, nailipat ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pero ngayong umalis na siya, nawala na rin ang kapangyarihang iyon, kaya tuluyan itong lumubog. Matapos masira ang Breakhead God Temple, wala nang kakaibang nangyari kina Hansen at sa iba. Bagaman kumikislap pa rin ang buong ilog, wala itong direktang kaugnayan sa templong iyon. Pagkatapos noon, malaya nang naghukay ng mga landfalls sina Hansen sa paligid ng ilog. Kahit may panganib ang mga ito, kayang harapin ng Repel Evil Rhino ang anumang panganib. Wala silang natamong pinsala, at marami silang nahukay na gene eggs. Bukod pa roon, ang lugar na iyon ay teritoryo na ngayon ng Diyos ng kayamanan. Protektado ito ng kapangyarihan ng templo, kaya halos walang epekto sa kanila ang mga nakapaligid na puwersa. Nagpasya si Hansen na pangalanan ang ilog bilang ilog ng Diyos ng kayamanan. Balak din niyang paglaon ay angkinan ang planeta upang mapangalanan niya itong planetang Diyos ng kayamanan. Sa ganoong paraan, maaari siyang mag-anyaya ng mas maraming tao at makakuha ng karagdagang mga mapagkukunan para sa templo. Kung hindi, mananatili lamang itong sirang templo sa ilalim ng ilog sa isang planetang walang bumibisita. Magaganda ang mga landfall sa paligid ng ilog ng Diyos ng kayamanan. Kahit saan sila maghukay, nakakakuha sila ng mga king-class gene eggs. Isang buong araw silang naghukay at nakakuha pa ng isang God-class gene egg. Tuwa si Bald Guy, ngunit naalala niyang sinabi niya na hindi na siya kukuha pa ng anuman matapos niyang tanggapin ang hawk. Kaya ang kanyang tuwa ay napalitan ng lungkot. Si Hansen naman ay hindi interesado sa mga ordinaryong gene eggs, mas tinitingnan niya ang flying fish sa tabi niya. Matapos sumipsop ng God Spirit Blood Pulse, ang isda ay naging isang God Spirit gene race na kabilang sa isang ligaw na Diyos. Magandang sub-god sana ito para sa kanyang templo. Ngunit komplikado ang sitwasyon ng isda.
Kung gusto niyang maging sub-god ito tulad ni Decapitation Queen, kailangan muna nito ng god base. Kailangan talaga ng god base. Maliban sa pagsira ng ibang templo ng Diyos upang makakuha nito, ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng blood pulse sa mga tao. Kapag umunlad ang mga taong iyon, makikinabang ang Diyos, at lalakas din ang templo. Sa gayon, ang Jin race ay magiging bagong sub-god na may sariling god base. Sa kasamaang palad, bagong likha pa lamang ang templo ng Diyos ng kayamanan ni Hansen. Mayroon itong 7 pwesto para sa mga sub-gods, ngunit wala pang god base. Kapag mas marami ang sub-god sa isang templo, mas lumalakas ito. Kung luluhod si Bald Guy sa harap ng pangunahing Diyos ng templo ng Diyos ng kayamanan, makakatanggap siya ng authority buff mula rito, kapangyarihan ng kayamanan, pati na rin ng death penalty authority mula sa sub-god. Habang dumarami ang sub-gods na nasasakupan ni Hansen, mas marami ring authority buffs ang maibibigay niya. Siyempre, hindi gagamitin ni Hansen ang katauhan ng Diyos ng kayamanan upang magpamahagi ng blood pulse. Kung susunod lamang ang isang tao sa sub-god blood pulse lamang at ang kaukulang authority buff ang matatanggap nito, walang kinalaman ng pangunahing Diyos o ang ibang sub-gods. Kung magiging matagumpay ang lahat ng tagasunod ng sub-god, makikinabang din ang pangunahing Diyos. Plano ni Hansen na ipasailalim si Feng Yinyin sa Diyos ng kayamanan. Balak din niyang maghanap ng isa pang sub-god na may sonic class buff para hindi masayang ang talento ng dalaga. Para naman sa iba, depende iyon sa kanilang katangian at kakayahan. Ang mga ordinaryong henyo ay maaari niyang bigyan ng sub-god blood pulse, habang ang mga bihirang henyo ay maaari niyang angkinan ng buo. Sandali lang, ang cast god court na pamamaraan, bakit parang kaya nitong lumikha ng sub-god? Napaisip si Hansen, at naging kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malawak ang ilog ng Diyos ng kayamanan. Ilang araw pa silang naghukay, ngunit kakaunti lamang ang kanilang nakita. Napakaraming land pulse dito. Bald Guy, sa tingin mo alin dito ang nagpapakislap sa ilog? Tanong ni Hansen. Hindi siya interesado sa mga ordinaryong land pulse, gusto niya ay God Spirit blood pulse. Kung makakakita siya nito, makakalikha siya ng bagong God Spirit gene race. Kung hindi, puro karaniwang gene races lang ang makukuha niya. Ayon sa pormasayo ng snake turtle hide, iyon ang pinakamapanganib na land pulse, sabi ni Bald Guy. Nasa pinakailalim iyon ng madilim na ilog doon kung saan nagkakagata ng ahas at pagumbago sila umatras sa loob ng shell. Ang lugar na iyon ang pinakadelikado. Kung ganun, tingnan natin, sabi ni Hansen. Ngunit ngumiti ng pilit si Bald Guy. Sa tingin ko, hindi dapat. Ang ilog ay nasa ilalim ng lupa. Wala akong sapat na kaalaman para suriin ang mga land pulse doon. Kung maghuhukay tayo ng mabagal, baka abutin tayo ng taon. Maliban na lang kung tutulungan tayo ng guro ko, wala tayong magagawa. Kung ganun nga, puntahan natin si Mr. Wei, sagot ni Hansen matapos mag-isip. Sabi ni Bald Guy, alam kong malakas ka, pero hindi iyon alam ng iba. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng snake turtle hide. Baka hindi siya pumayag sumama. Subukan na lang natin, sagot ni Hansen habang nakangiti. Ilang araw na tayong naghuhukay dito nang walang nakukuha. Sigurado akong mapag-iisipan iyon ni Mr. Wei. Tahimik na lamang si Bald Guy. Matapos mag-impake, bumalik sila sa base ni Sky King. Pag-alis nila sa ilog ng Diyos ng Kayamanan, nasalubong nila si Brother 3. Nang makita silang ligtas at dala ang maraming gene eggs, napuno siya ng inggit at galit. Ang labo. Kahit may repel evil rhino si Bald Guy, hindi naman lahat sila kayang protektahan. Lalo na yung batang babae, wala nga siyang gene race pero buhay pa rin siya. Ibig bang sabihin, hindi naman pala ganoon kadelikado ang snake turtle hide. Kung hindi ako lalapit sa ilalim ng ilog, dapat ligtas ako. Naisip ni Brother 3 na subukan ito. Kung doon siya maghuhukay, hindi niya kailangang magbahagi ng mga nakuha niya kina Sky King at Hansen. Ang guro niyang si Mr. Wei ay makakakuha lang ng 30% at siya ay mas kaunti pa roon. Kung sarili niyang hukay ang nasa tabi ng ilog, lahat ng makukuha niya ay kanya lang. Malaki ang diferensya. Ang tao ay namamatay para sa kayamanan, namamatay para sa pagkain, bulong ni Brother 3 sa sarili. Sa wakas, nagpasya siya. Tumakbo siya patungo sa ilog at nagsimulang maghukay ng land pulse, mga 200 milya ang layo mula sa agos. Ginamit niya ang sarili niyang gene race para labanan ang masasamang puwersa, ngunit hindi iyon kasing husay ng repel evil rhino, mas mababa ang antas. Ang ganda ng mga land pulse dito. Nakakuha ako ng king class gene egg sa unang hukay pa lang.
Sabi ni Brother 3 na tuwang-tuwa. Ha, si Bald Guy pala, wala yan. Kung kaya niyang hukayin ito, kaya ko rin. Mas magaling pa ako sa kanya. Ngunit sa sobrang saya niya, hindi niya napansin ang itim na linya sa kanyang leeg. Kabanata 3148. Nang makita ni Sky King sina Hansen at ang iba pang bumalik mula sa kanilang paglalakbay na ligtas at walang pinsala, hindi siya gaanong nagulat. Siya ay natawa at nagtanong, Brother Han at Bauer, kumusta ang bunga ng inyong paghihirap sa pagkakataong ito? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Hansen at diretsyong sinabi, katamtaman lang ang mga gantimpala. Isa lang na God-class Gene Egg ang nakuha namin. Bumalik kami para humingi ng tulong kay Mr. Wei. Nais naming tulungan kami ni Mr. Wei na hanapin ang pangunahing landfall sa ilog. Tila mahirap gawin iyan, tahimik na sabi ni Sky King. Hindi dahil ayaw kong tulungan ka, ngunit si Mr. Wei ay hindi isa sa aking mga tauhan. Palagi niyang iniiwasan ang mga mapanganib na formasayon. Natatakot akong mahirap siyang kumbansihin. Ganito na lang, sasama ako sa inyo para kausapin siya. Baka mas mapapayag ko siya kapag nandoon ako. Maraming salamat, sabi ni Hansen. Natawa si Sky King at nagsabi, huwag kang mag-alala, Mr. Han. Gustong-gusto ko si Bauer. Gusto ko pa nga siyang gawing estudyante ko. Dahil dyan, hindi kita ituturing na iba. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Kahit na sinamahan ni Sky King si Hansen para kumbansihin si Mr. Wei, hindi pa rin pumayag si Mr. Wei na tumulong maghukay ng mga landfall sa paligid ng God of Wealth River. Sinabi niyang iyon ay lugar ng kamatayan at hindi dapat pinakikialaman. Sinubukan pa niyang payuhan sina Hansen at Sky King na huwag nang manghimasok pa roon kung hindi ay may masamang mangyayari. Ayos lang kay Hansen kung ayaw talagang sumama ni Mr. Wei. Hiningi na lang niya kung saan matatagpuan ang pangunahing landfall sa kahabaan ng God of Wealth River, ngunit ayaw ding sabihin ni Mr. Wei. Hindi raw niya gustong managot kung may mapahamak. Natahimik si Hansen. Gusto pa sana niyang kumbansihin si Mr. Wei, ngunit biglang may dumating na isa at nagsabing isa sa mga estudyante ni Mr. Wei ay natagpuang patay sa labas ng base. Lahat sila ay nagtungo para tingnan, at nalaman nilang si Brother 3 ni Bald Guy ay pinugutan ng ulo. Isa na siyang gusot na bangkay sa sahig, duguan at wala ng ulo. Alam ni Hansen at ng iba na iyon ay gawa ng kapangyarihan ng breakhead wire. Natawa si Hansen at malamig na naisip, ang tapang din ng taong iyon. Nangahas siyang maghukay ng land pulses sa paligid ng aking God of Wealth River. Ang God of Wealth Temple ay kasalukuyang binabantayan ni Decapitation Queen. Hindi nito pahihintulutang lumapit ang sinuman sa templo. Kung walang pahintulot ni Hansen upang maghukay ng mga landfall sa paligid ng God of Wealth River, tiyak ang parusang kamatayan. Nagulat sina Li Bingyo at Bald Guy. Alam nilang pinatay ni Hansen si Decapitation Queen, kaya't hindi nila maunawaan kung bakit gumagana pa rin ang breakhead wire. Habang iniisip nila iyon, napatingin sila kay Hansen na nagkukunwaring walang alam. Ayaw na niyang magpaliwanag pa. Pagkatapos noon, sigurado siyang hindi na magsasabi pa si Mr. Wei kung saan matatagpuan ang pangunahing landfall sa God of Wealth River. Wala na siyang magagawa tungkol doon. Kung hindi niya mahanap ang pangunahing landfalls, walang saysay ang maghukay ng mga ordinaryong landfalls. Ang lugar sa paligid ng God of Wealth River ay kanya na. Maaari siyang maghukay kahit kailan niya gusto. Kaya't nagpasya si Hansen na pumunta sa iba pang 5 planeta ng Ghost Starlight. Baka makakita siya ng iba roon. Sinabi ni Sky King kay Hansen na ang iba pang 5 planeta ay hawak na ng mga taong kasing lakas niya. Nakunat ang noo ni Hansen. Nagpatuloy si Sky King, malapit nang magsimula ang mga labanan ng Diyos. Kung nais mong sumugal sa pakikipaglaban sa ibang planeta, bakit hindi ka nalang maghanda upang lumahok sa mga labanan ng Diyos? Kung manalo ka sa unang antas ng Diyos, makakakuha ka ng bihirang Gene Egg bilang gantimpala. Hindi ba't mas maganda iyon kaysa maghukay ng kung ano-anong landfalls? Hindi masama iyon. Narinig na ni Hansen ang tungkol sa mga labanan ng Diyos mula kay Sky King dati pa. Tinanong niya si Bald Guy kung ano ang mga ito. Ang tinatawag na God Fights ay mga paligsahan sa pagitan ng iba't ibang God Temple. Isa itong tradisyonal na kaganapan na nagaganap tuwing 10 taon. Kailangan lamang bumalik ng mga kalahok sa God Temple kung saan nila nakuha ang kanilang blood pulse upang katawinin ang kanilang God Spirit sa labanan. Kung magtagumpay ang isang manlaban na talunin ang lahat ng kalaban sa mga labanang ito, makakakuha siya ng bihirang Gene Egg bilang gantimpala. Kahit hindi maging una, may gantimpala pa rin. Lahat ng papasok sa nangungunang 100 pwesto ay makakakuha ng Gene Egg.
Kung mahusay ang ipapakita sa mga labanang ito, hahangaan sila ng mga God Spirit at magkakaroon ng pagkakataong magmana ng Blood Pulse. Sa kasaysayan, maraming maharlika ang nagkamit ng Eternal God Blood Noble status sa pamamagitan ng mga labanang ito. Nakakapanibago lang dahil bawat 10 taon ay may isang bihirang Gene Egg. Sa napakahabang kasaysayan ng Universe of Kingdoms, dapat ay marami ng rare gene race ang lumitaw. Ngunit sa ngayon, kakaunti na lamang ang mga ito, 7 o 8 lang marahil. May 7 o 8 araw pa bago magsimula ang susunod na God Fights. Nakahanda na si Sky King na bumalik upang lumahok. Wala pang God Spirit Blood Pulse si Hansen, kaya gusto niyang bumalik sa God of Wealth Temple upang tingnan kung makakasali siya sa labanan. Dahil may ilang araw pa bago magsimula, hindi nagmamadali si Hansen. Sumama siya kay Bald Guy upang maghukay pa ng mga Land Pulse. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sky King na magpadala ng mga tao upang dalhin ang mga walang silbing Gene Egg kay Mr. Yang sa Jade Wall City. Kahit papaano, sisikat ang kanyang tindahan. Bago umalis si Sky King, hiniling niya kay Hansen na bantayan ang planeta. Ayaw niyang masunggaban ito ng iba at maagawan ng mga Land Pulse. Agad pumayag si Hansen. May 30% siyang bahagi sa planetang iyon, kaya para sa 30% na iyon, hindi niya hahayaang maaga ng iba. Pagkaalis ni Sky King, biglang lumitaw sa tabi ni Hansen ang malaking Sky Demon na matagal nang nawawala. Ang aking munting kasintahan, nagkamali ka ng malaki, sabi ng malaking Sky Demon habang inilalapat ang kanyang kamay sa pisngi ni Hansen. Anong pagkakamali ang nagawa ko? Tanong ni Hansen ng kalmado. Pumatay ka ng miyembro ng God Chaos Party, malungkot na sabi ng malaking Sky Demon. Pinatay mo si Decapitation Queen. Hindi ka patatawarin ng mga miyembro ng God Chaos Party. Kung kaya kong patayin si Decapitation Queen, kaya ko ring pabagsakin ang iba, malamig na tugon ni Hansen. Para bang pinapakalma siya ng malaking Sky Demon. Hinaplos pa rin ito ang kanyang pisngi at nagsabi, ang aking munting kasintahan, malakas ka. Kaya mong pumatay ng Decapitation Queen, ngunit kung hahamunin mo ang God Chaos Party nang hindi maingat, walang mapapala. Tiyakan ang iyong kamatayan. Bakit sinabi sa akin na pinatay na ng mga Diyos sa kalangitan ang lahat ng miyembro ng God Chaos Party at wala nang nakaligtas? Tanong ni Hansen. Umiling ang malaking Sky Demon. Hindi madaling patayin ang mga kasapi ng God Chaos Party. Marami sa kanila ang namatay noon, ngunit may iilang pangunahing miyembro na nakaligtas. Ang pinakamahalagang malaman mo ay hindi napatay ang presidente ng God Chaos Party. Pagkaraan ng bilyong taon ng pamamahinga, muling magbabalik ang God Chaos Party. Tila alam mo ang maraming bagay tungkol sa God Chaos Party, tinitigan siya ni Hansen at nagtanong, miyembro ka rin ba ng God Chaos Party? Oo, tumawa ang malaking Sky Demon. Isa ako sa 3 vice-presidente ng God Chaos Party. Nagulat si Hansen. Hindi niya inakalang aamin ito ng ganoon kadiretso. Tumingin si Hansen sa malaking Sky Demon at nagtanong, ibig sabihin ba nito'y babawi ka para kay Decapitation Queen? Ipinatong ng malaking Sky Demon ang mukha niya sa dibdib ni Hansen at nagsabi, syempre hindi. Hindi ko kayang saktan ang aking kasintahan. Bukod pa riyan, matagal ko nang iniwan ang God Chaos Party. Kabanata 3149. Bakit mo iniwan ang God Chaos Party? Tanong ni Hansen na may gulat. Bagaman sinasabi ng mga alamat na hindi napatay ang pinuno, hindi na siya muling nagpakita. Ngayon, pinamumunuan na ng isa sa mga vice-presidente ang God Chaos Party. Nagkaroon ako ng alitan sa kanya, kaya, hindi na itinuloy ng malaking demonyong babae ang kanyang sinabi, ngunit naiintindihan na iyon. Ipinatong ng malaking demonyong babae ang kanyang mga labi sa tainga ni Hansen at malanding bamulong, sino ang vice-presidente. Hindi ko masasabi iyon maliban na lang kung tunay kang magiging kasintahan ko. Hindi gumalaw si Hansen. Nakipagtalo ka na sa God Chaos Party. Bakit mo pa itinatago ang mga lihim nila? Ipinatong ng malaking demonyong babae ang sarili niya sa dibdib ni Hansen at nagsabing, sinasabi ng mga alamat na buhay pa rin ang pinuno. Hindi ko alam kung totoo iyon. Pero kung bumalik siya balang araw, kailangan kong siguraduhing mabubuhay pa rin ako, hindi ba? Kung ganoon, umalis ka na lang, sabi ni Hansen nang hindi kumikilos. Kung nandito ka, iisipin ng mga tao sa God Chaos Party na kakampi kita. Alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib na tinanggap ko para sa'yo? Iginulong ng malaking demonyong babae ang mga mata kay Hansen at nagsabing, pero ikaw ang paborito kong maliit na kasintahan. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko hahayaang mapatay ka. Kaya, may naisip akong paraan para hindi ka habulin ng God Chaos Party at para hindi ka na nila gambolain.
Tiningnan ni Hansen ang malaking demonyong babae at nagtanong, "Oh, ano naman iyon?" Napakasimple, malanding sabi ng malaking demonyong babae. "Maging estudyante ko lang, at poprotektahan kita." "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ni Hansen, kahit alam na niya ang gustong ipahiwatig nito. Katulad ng ibang tao na binibigyan ng God Spirit ng Blood Pulse, seryosong sagot ng malaking demonyong babae. Mabibigyan kita ng Blood Pulse ng malaking demonyong babae. May sarili kang God Temple. Nagulat na tanong ni Hansen. Siyempre, sagot ng malaking demonyong babae habang iniikot ang mga mata. Saan ang God Temple mo? Isa kang Gene Race. Kahit gumamit ka ng God Spirit Blood Pulse para maging God Spirit Gene Race, hindi ka pa rin dapat magkaroon ng God Temple. Nalito si Hansen. Naisip niyang nakakagulat na si Decapitation Queen ay may sarili ring God Temple. Hindi niya akalaing pati ang malaking demonyong babae ay mayroon din. Kung bawat miyembro ng God Chaos Party ay may sarili nilang God Temple, talagang nakakatakot iyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagawa ng God Chaos Party na pumatay ng mga God Spirit, naisip ni Hansen. Ngumiti ang malaking demonyong babae. Alam ko kung saan galing ang God Temple ko. Hindi mo na kailangang alamin iyon. Kaya, sasama ka ba sa akin o hindi? Siyempre, hindi. Tinanggihan siya ni Hansen. Naisip din niya, mukhang hindi alam ng malaking demonyong babae na pagmamayari ko ang God of Wealth Temple, pero alam niyang napatay ko si Decapitation Queen. Nangyari halos sabay ang mga iyon. Paano kaya niya hindi alam tungkol sa God of Wealth Temple? Kapag dumating ang mga tao ng God Chaos Party at gusto mong magtago sa akin, hindi mo ako madaling mahahanap, sabi ng demonyong babae. Pagkatapos ay bigla siyang naglaho. Gusto pa sanang tanungin ni Hansen ang tungkol sa God Chaos Party, ngunit nawala na ang malaking demonyong babae. Habang naghihintay si Hansen sa pagsisimula ng God Fights, biglang may dumating mula sa grupo ng mga Dragon Riders na may dalang kagyat na mensahe mula kay Jinbei. Ayon sa mensahe, nasa panganib daw si Jinbei at kailangan agad siyang tulungan ni Hansen o mamamatay siya. Hindi alam ng sugo ang mga detalye ng problema ni Jinbei. Sinabi lang niyang kailangan ni Crown Prince Jinbei na bumalik agad si Hansen. Kapag naantala, tiyak na masama ang kahihinatnan. Nalito si Hansen. Hindi niya alam kung anong klaseng problema ang kinahaharap ni Jinbei, pero napakaseryoso ng tono ng mensahe. Kaya dali-dali siyang bumalik sa Jadewall City. Hansen, iligtas mo ako. Kung hindi, mamamatay ako. Nang makita siya ni Crown Prince Jinbei, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Tumakbo ito palapit, halatang takot at halos maiyak. Hinawakan ni Hansen si Jinbei at nagsabing, "Crown Prinsipe, kalma muna. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari." Mukhang nahihirapan si Jinbei habang nagsabing, "Bumalik na si Teacher Jia." "Sino si Teacher Jia? Ano naman ang kinalaman niya sayo?" Tanong ni Hansen. Mabilis na sagot ni Jinbei, "Si Teacher Jia ang nagtuturo sa akin lumaban. Naging embahador siya sa kaharian ng Qin nitong mga nakaraang taon. Ngayon ay bumalik na siya at nakita ang homework ko. Galit na galit siya. Binigyan niya ako ng sword skill at sinabing dapat matutunan ko iyon sa loob ng 7 araw. Kapag hindi ko nagawa, parurusahan niya ako." Napahinto si Hansen. Ang prinsipe na laking-laki sa Karangyan ay ganitong kitikot sa isang guro. Nakakatuwang isipin kung anong klaseng tao si Teacher Jia. Napatawa si Hansen. Isa ka lang bata. Ang pagkontrol sa God-class Gene Race ay napakahirap na, tapos gusto niyang matutunan mo iyon sa loob ng 7 araw. Imposible iyon. Yan nga ang sinasabi ko. Sabi ni Jinbei habang tumango. Pero hindi ibig sabihin na imposible, kalmadong sagot ni Hansen. May paraan ako. Matutulungan kitang mapabilis ang pagsasanay sa 9-wave fish. Sa loob ng 7 araw, makakagamit ka na ng wavy sword skill. Nagulat si Jinbei at nagtanong, "Talaga? Anong paraan iyon? Mahirap ba? Kasi kung masyado, baka hindi ko kayanin." "Siyempre totoo," sagot ni Hansen na may ngiti. "At hindi rin mahirap. Kailangan mo lang malaman kung paano ito laruin, at magagawa mo. Magaling akong maglaro. Sabihin mo, paano ko ito lalaruin?" Sabik na tanong ni Jinbei. "Ahem, Crown Prinsipe. Ipapakilala ko sayo ang anak kong si Han Bauer." Ngumiti si Hansen at ipinakilala si Bauer kay Jinbei. Kabanata 3150. "Hansen, may anak ka ng kasing laki niyan." Gulat na sabi ni Jinbei habang nakatingin kay Bauer. Hindi na inindi ni Jinbei iyon at agad niyang tinanong, "Hansen, may paraan ka ba o wala? Sabihin mo na agad." Ngumiti si Hansen at sinabi, "Madali lang ang paraan ko.
Marunong na ng ilang kasanayan sa espada ang anak kong si Bauer. Ipapractice mo siya kasama mo. Namula ang mga mata ni Chinbay sa gulat. Hansen, nagbibiro ka siguro. Ang liit pa ng anak mo. Paano siya marunong sa espada? Kahit marunong pa siya, hindi naman niya kayang talunin ang mga gwardya ko. Kung gusto ko lang ng kasama sa pagsasanay, marami akong tao dito. Hindi ko kailangang makipag-practice sa isang bata. Ngumiti ng misteryoso si Hansen. Huwag kang mainip, Crown Prinsipe. Karaniwan lang ang kasanayan sa espada ng anak ko, pero may kakaiba siyang kakayahan. Kapag may nagsasanay na kasama niya, mabilis na bumubuti ang kakayahan ng taong iyon sa paggamit ng espada. Hindi makapaniwala si Chinbay. Tumingin siya kay Bauer at nagtanong, totoo ba iyan? Tapat na sagot ni Hansen, mabuti ka sa akin, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? May talento ang anak ko. Sa totoo lang, hindi ang pagsasanay ang pinakamahalaga. Kailangan mo lang maglaan ng oras kasama niya, at sa loob ng ilang araw, lalakas na ng husto ang kasanayan mo sa espada. Madali mo nang matututunan ang wavy sword skill. Kung ganoon, simulan na natin. Kahit may alinlangan, pumayag si Chinbay. Umiling si Hansen. Crown Prinsipe, nandito tayo sa palasyo. Hindi maganda kung dito kayo maglalaro o magsasanay. Oo, mabilis na sagot ni Chinbay. Baka makita tayo ni Teacher Gia. Pero sa bahay mo tayo pumunta. Halatang nasabik ito. Mabuti, nakatira ako sa Feng Castle. Sumama ka sa akin, wika ni Hansen sabay ngiti. Iniwan nila ang palasyo at nagtungo sa Feng Castle. Nanirahan pa rin si Hansen at ang iba pa sa Feng Castle. Ang pangunahing dahilan ay gusto ni Hansen na madalas makita si Feng Yinyin. Kung hindi dahil doon, matagal na sana siyang lumipat. Sandali, matagal na rin akong hindi nanonood ng konsyerto, sabi ni Chinbay. Hihilingin ko kay Feng Feifei na kantahan tayo. Dinala ni Hansen si Chinbay sa Feng Castle, pero wala si Feng Feifei. Sabi ni Feng Yinyin, lumabas ito para sa isang pagtatanghal at matatagalan pa bago makauwi. Mabuti na rin siguro na wala siya, sabi ni Chinbay na medyo nadismaya, pero natuwa si Hansen. Sumunod kayo sa akin, sabi ni Hansen at nagtungo sa hardin. Ang hardin ay mukhang karaniwang hardin, pero iyon ang pinakamagandang bahagi ng Feng Castle. Ipinagawa iyon ni Feng Feifei para kay Hansen, at talagang nagustuhan niya ang disenyo. Crown Prinsipe, dito ka na muna kasama si Bauer, sabi ni Hansen. May aasikasuhin lang ako sandali. Sige, gawin mo ang kailangan mo, sagot ni Chinbay. Ako na ang bahala kay Bauer. Kakayanin namin ito. Ngumiti lang si Hansen at bumalik sa kanyang silid. Kahit hindi gumagamit ng espada si Hansen, mataas ang antas ng kanyang kasanayan dito. Hindi siya kasing galing ng mga tunay na dalubhasa, pero iilan lang ang mas magaling sa kanya, gaya ni Six Paths King. Kaya madali lang sa kanya ang ituro ang wavy sword skill kay Chinbay. Ngunit kilala niya si Chinbay, isa itong batang mahilig maglaro, isang tunay na spoiled brat. Normal lang ang ganitong bata sa karaniwang pamilya, pero dahil siya ay prinsipe at tagapagmana ng trono, masama itong tingnan sa lipunan. Kung sa karaniwang pamilya lang ipinanganak si Chinbay, marahil ay mas masaya siya. Pero ganoon talaga ang tadhana, hindi iyon mababago. Alam ni Hansen na kung seryosong tuturuan niya ito ng espada, mabilis lang itong mawawala ng gana. At kapag hindi ito nag-practice, masasayang lang ang kanyang pagsisikap. Mas mabuti nang si Bauer ang humarap sa batang problemado. Sa hardin, masayang nag-uusap sina Bauer at Chinbay. Napangiti si Hansen at naisip, ikaw rin ang may gusto niyan. Isinara ni Hansen ang pinto at tinawag ang Sky King Crown. Sinubukan niyang gamitin ito para bumalik sa God of Wealth Temple. Nagamit niya ito noon sa Geno Universe, ngunit hindi niya alam kung gagana rin dito. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang Sky King Crown. Matapos alisin ng Diyos ang mga dating limitasyon sa Universe of Kingdoms, muli na itong naging aktibo. Gusto ni Hansen na alisin din ng Diyos ang mga limitasyon sa iba pa niyang mga armamento ng God personality, pero hindi pa niya muling nakikita ang Diyos. Tumayo si Hansen sa altar at naramdaman ang koneksyon ng kapangyarihan ng Sky King Crown sa God Temple. Para itong puno na may malalim na ugat. Sa paghipo ng ugat, naramdaman ni Hansen ang nangyayari sa God of Wealth River kahit napakalayo niya, daan-daang libong milya. Ngunit nang subukan niyang sundan ito sa ilalim ng lupa, hindi na gumana ang sensing power ng Sky God Crown. May nakaharang dito. Ano kaya ang nasa ilalim ng ilog na ito? Tanong ni Hansen sa sarili. Gusto niyang alamin, ngunit sobrang haba ng ilog, umaabot ng higit 10,000 milya.
Walang mga coordinates, kaya napakahirap hanapin. Habang nag-iisip si Hansen, bigla siyang may naramdaman. Parang may imaheng pumasok sa kanyang isipan. Nakakita siya ng isang babae na may kargang bata na tumatakbo patungo sa lugar ng God of Wealth. May ilang tao ang humahabol sa kanya. Babae, tumigil ka. Masamang palad ang batang yan. Makapipinsala siya sayo at kay Big Brother. Sigaw ng isa habang patuloy ang habol. Hindi sumagot ang babae. Patuloy siyang tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa hitsura ng kanyang mukha, alam ni Hansen na malapit na siyang mamatay, ginagamit na lang niya ang natitirang lakas para makatakas. Pagdating niya sa tabi ng ilog, naabutan siya ng mga humahabol. Ginang, bakit mo ito ginagawa para sa isang malas na bata? Tingnan mo ang kalagayan mo. Ito ba talaga ang gusto mo? Sabi ng isa sa kanila. Nakikiusap ako, hayaan niyo kaming mabuhay, sabi ng babae habang nakaluhod at yakap-yakap ang bata. Ginang, hindi namin gustong patayin ka, pero talagang delikado ang batang iyan kay Big Brother. Kung hindi siya mamamatay, hindi gagaling si Big Brother. Asawa ka niya, ayaw mo bang may mangyaring masama sa kanya? Sabi ng isa, sabay senadorya sa mga kasama upang lumapit. Anak natin siya, paano siya naging ganoon kasama? Umiiyak na sagot ng babae habang mahigpit na yakap ang bata. Naisip ni Hansen na kakaiba ang tagpong ito. Nangyayari ba talaga ito sa lugar na ito? Buong planetang ito ay kontrolado ni Sky King, may kaugnayan kaya ang babaeng ito sa kanya. Nang tumingin siya sa batang karga ng babae, nanlaki ang mga mata ni Hansen. Ang bata ay 2 o 3 taong gulang, nakabukas ang mga mata ngunit hindi umiiyak o nagsasalita. Hindi iyon ang nakapagtataka. Ang nakapagtataka ay ang ulo ng bata, kalbo ito, ngunit may siyam na umbok sa ulo, parang ulo ng isang Buddha. Naisip ni Hansen na pamilyar ang itsura ng bata. Pagkatapos ng ilang sandali, nagulat siya. Hindi maaaring, ang batang ito, siya ba ang muling isinilang na si Burning Lamp, ang alpha ng mga Buddha?